Nagsimula ang kwento sa isang sasakyang pangkalawakan kung saan ang isang lalaking nagngangalang Tom ay abala sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa pagpapadala ng impormasyon mula sa kalawakan patungo sa Earth at mabilis niyang sinabi yun sa kanyang mga nakatatanda para sa nakalipas na mga araw, napakabilis na lumalabas sa araw ang mga bolang apoy. Biglang naputol ang kanilang koneksyon at nagsimulang makaramdam ng panganib si Tom dahil nagsisimula ang mga bolang apoy. Mabilis na bumabagsak malapit sa kanya patungo sa Earth at ang spaceship ni Tom ay nagsimula ring bumaba. Pagkatapos ng pangyayaring ito, lumipat ang eksena sa isang maburol na lugar sa England na tinatawag na Heatherfield kung saan nakikita namin si Owen at ang kanyang asawa, si Jane, na nakatira sa isang maliit na bahay. Tulad ng araw-araw kapag natapos si Jane ng almusal at pupunta sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin, bigla siyang nakakita ng mga bolang apoy na nahuhulog mula sa langit, na tumama sa lupa at gumawa ng isang malaking pagsabog. Sa pagkakataong yun ay naririnig din ni Owen, na nasa loob ng bahay, ang tunog at siya tumakbo papunta kay Jane. Pagkatapos ay pumunta si Jane sa lugar kung saan nahulog ang bola ng apoy, ngunit ang buong lugar ay ganap na nawasak at ang lahat ng mga ibon ay namatay din. Tapos biglang nagparamdam si Jane. Masama ang pakiramdam at nagsimulang lumabas ang dugo sa ilong niya. Sa sandaling yun, tumakbo din si Owen at inaabot siya at binuhat niya ito at dinala sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jane ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, at patuloy na tinutulak si Owen palayo sa sarili. Sinusubukan ni Owen ang kanyang makakaya na pakalmayan siya, ngunit kay Jane, ibang-iba ang ugali, para siyang nagiging zombie. Pagkatapos nito, nagbabago ang mga eksena, muli sa lungsod ng London, kung saan abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain tulad ng araw-araw. Pagkatapos ay nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Susan sa isang cafe na nagtatrabaho bilang isang waitress. Matapos mahawakan ng lahat ng mga customer, nagpapahinga siya ng kaunti. Sa mga customer na yun, nakikita rin namin ang isang batang lalaki na nagngangalang Jim, na nagpaplano ng paglalakbay kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit biglang, may ilang bowl ang apoy din na nahuhulog mula sa langit, sa gitna mismo ng lungsod, na lumilikha ng kaguluhan sa lahat ng dako. Pagkatapos ay mabilis na nagsimulang tumakbo ang grupo sa likod na bahagi ng cafe, ngunit ang isang lalaki doon ay hindi pumunta sa likod at sa halip ay nanunood ng mga tao, tumatakbo sa salamin na bintana. Mabilis na inilabas ng grupo ang kanilang mga telepono para tumawag para sa tulong. Ngunit wala sa kanilang mga telepono ang may signal, na kung saan ay mas lalong ikinakatakot sa kanila. Tapos biglang may ibon, malakas na bumagsak sa bintana ng kafe at namatay. At ang lalaki din, dahil sa takot, umatras at nakatayo kasama ng grupo, ngunit wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Tapos biglang may babae, natitisod sa kafe at ang kanyang mukha ay ganap na itim at ang dugo ay nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis na tumakbo si Susan upang tulungan siya at binigyan siya ng tubig. Ngunit ang babae ay ganap na tahimik, at hindi nagsasabi ng isang salita. Pagkatapos ay muling sinubukan ng grupo na tumawag para sa tulong, ngunit walang palatandaan ng anumang signal. Biglang tumunog ang alarma sa buong lungsod at si Susan, sa takot, ay nagsimulang umiyak. Tapos biglang, ang kalagayan ng lumalala ang babaeng pumasok. Nagmamadali ang grupo para tulungan siya, ngunit nakita ni Jim, isa pang babae sa labas, na tuluyan ang naging zombie. Mabilis na tanong ni Jim sa may-ari ng cafe ang susi para may-lock niya ang pinto, pero sabi ng mga kaibigan niya, baka kailangan niya ng tulong. Dapat natin siyang tulungan. Ngunit mabilis na kinuha ni Jim ang susi at nilock ang pinto. Pagkatapos, ang babae sa loob ay naging zombie din, at sinalakay niya ang grupo, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ng isang lalaki doon, at sa pakikibaka, ang babaeng zombie, kinakagat ang kamay niya. Dahil sa sakit, ibinagsak ng lalaki ang puso niya sa pader, na ikinamatay niya. Sa kabilang banda, sa kamay, ang buong lungsod ay nagsisimulang masira. Ang grupo, dahil sa takot, ay hinaharangan ng pinto gamit ang mga kasangkapan, kaya walang magagawa mula sa labas. Pumasok, ngunit ang mga zombie sa labas ay patuloy na nagsisikap na makapasok. Ang lalaking nakagat din, nagsisimulang masama ang pakiramdam, at nagsimulang lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Napagtanto ng grupo na siya magiging zombie din, kaya mabilis na kumuha ng kawali ang may-ari ng kafe at hinampas siya ng malakas. Ginagawa siyang bumagsak sa lupa.
Mabilis na tumakas ang grupo sa likod ng pinto, ngunit ilang segundo lang mamaya, ang lalaki ay naging isang buong zombie, at bumangon muli, at inatake ang may-ari ng kafe. Samantala, ang grupo ay tumatakbo sa lungsod, sinusubukang maghanap ng ligtas na lugar, ngunit ang buong lungsod ay puno ng zombie. Pagkatapos, sinabi ni Susan sa lahat na mayroon siyang kotse, at ligtas silang makakatakas dito. Kaya nagsimulang magtungo ang lahat patungo sa kotseng iyon. Nang makarating ang grupo sa parking lot, nakita nila yon. May mga zombie na nandoon, at nakakahawa sila ng ibang tao. Dahan-daang lumalapit ang grupo. Ang kotse, at pagpasok pa lang nila, may zombie na nagmula sa likuran, at mayroon pa itong baby zombie kasama nito. Mabilis na pinatay ni Susan ang kotse, iniisip na hindi sila makikita ng mga zombie, ngunit ang zombie, patuloy na sinusubukang buksan ang pinto sa mahabang panahon. Pinaandar muli ni Susan ang kotse at pinaandar ito, dumiretso sa Heatherfield. Sa totoo lang, sina Jim at Susan ay parehong taga Heatherfield, kaya gumawa sila ng plano na pumunta sa kanilang mga pamilya. Ngunit ang kalahati ng gulong ng sasakyan ay nabutas, at wala silang ekstrang gulong. Kaya kailangang ipagpatuloy ng lahat ang paglalakbay sa paglalakad. Matapos maglakad ng mahabang panahon, nakarating ang grupo sa isang lugar kung saan napapalibutan sila ng mga zombie mula sa magkabilang panig. Kaya mabilis na tumakbo ang grupo sa isang gusali, at hinaranggan ni Jim ang pinto gamit ang isang kahoy na stick kaya sila maaaring bumili ng ilang oras upang makatakas. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga zombie ay pumasok sa pintuan, at nagsimulang pilitin ang kanilang daan sa loob. Mabilis na nagsimulang umakyat ang grupo gamit ang hagdan, at pagkatapos ay may pumasok na bowl ang apoy. Buong bilis at tumama sa gusali, na nagbabago sa buong istruktura ng gumakyat. Biglang nahulog sina Susan at Jim sa likod ng grupo. At sinunggaban ng isang zombie ang binti ni Susan sa isang butas. Ngunit sa kabutihang palad, nasa likod niya si Jim, at iniligtas siya mula sa zombie. Maya-maya pa, dumarating ang mga zombie, at mabilis na pumasok ang dalawa sali. Pa rin, sinusubukan ng grupo ang kanilang makakaya upang patuloy na. Isang malapit na silid, pero sa loob ng kwartong yon, may zombie din na may hawak na martilyo. Mabilis na humawak si Jim. Ang martilyo mula sa kamay ng zombie at ibinigay ito kay Susan, at pareho silang lumabas ng tahimik. Ang silid, samantala, ang iba pang grupo ay nakarating sa itaas na palapag, kung saan ligtas silang pumasok sa isa pa silid. Di nagtagal, dumating din sina Jim at Susan, at ang makita silang buhay ay napakasaya ng lahat. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtatagal. Habang ang mga zombie ay umabot sa silid at nagsimulang subukang buksan ang pinto. Walang ibang pagpipilian ng grupo, kundi ang tumakas sa bintana, kaya mabilis silang nagsimulang umakyat palabas. Isa-isa, ngunit hindi nagtagal ay sinira ng mga zombie ang pinto at nagmadaling pumasok, at sinunggaban ng isa sa kanila si Jim. Ang grupo, ginagawa nila ang lahat para iligtas siya, at sa kabutihang palad, nagtagumpay sila. Ngayon, nakatayo sa rooftop ng gusali, makikita na nila ang kabuuan. Ang lungsod ay nawasak sa lahat ng direksyon. Sabi ni Jim, dapat na tayong bumaba para makaalis dito. Pagkatapos ay napansin ng isa sa mga miyembro ng grupo ang isang bukas na bintana at sinabi sa grupo, maaari tayong makatakas dito. Kaya't ang grupo ay nagsimulang lumabas ng paisa-isa sa bintana, ngunit nakikita pa rin ni Susan ang mga zombie na gumagala sa labas. Kaya't nagpasya si Jim na manatili sila dito ngayong gabi at sisimulan muli ang kanilang paglalakbay sa susunod. Umaga, kaya't ang lahat ng miyembro ng grupo ay natulog doon para sa gabi. Kinaumagahan, sa lalong madaling panahon, nagising ang isang miyembro ng grupo, lumabas siya para tingnan kung ligtas ba ang sitwasyon o hindi. Ngunit biglang, hinawakan ng zombie ang kamay niya at kinagat siya. Ang kanyang sigaw ay gumising sa iba pang grupo, at tumakbo sila papunta. Iligtas mo siya. Sa sandaling hilahin ng grupo ang kanilang kaibigan, ang zombie. Sinusubukang pumasok sa loob para kagatin ng ibang miyembro ng grupo. Ngunit mabilis na kinuha ni Jim ang isang metal na baras na nakahiga. Malapit at pinapatay ang zombie sa pamamagitan ng pintuan. Pagkatapos nito, sinubukan ng grupo na tahimik na umalis sa gusali kasama ang kanilang nasugatang kaibigan. Ngunit nang makarating sila sa hagdan, nakita nila ang maraming mga zombie na nagkukumpulan. Kaya bumalik ang grupo sa rooftop.
Pagkarating nila sa tuktok, ang kaibigan nila. Lumalala ang kondisyon. Mabilis na naghanap si Jim ng ruta ng pagtakas at nakahanap ng hagdanan. Bumababa. Ang grupo ay nagsimulang makatakas sa pamamagitan nito, ngunit ang kalusugan ng kanilang kaibigan ay patuloy na lumalala. At nagsisimula siyang nahihirapan sa paghinga. Si Jim, na nasa likuran, ay pumunta upang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit sa oras na yon, ang kanyang kaibigan ay ganap na naging zombie at inaatake si Jim. Susan, na hanggang ngayon, malapit, tumakbo ng mabilis at tinamaan ng martilyo ang kaibigang zombie, na ikinamatay niya on the spot. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa lugar at nagsimulang maghanap ng ibang ligtas na lokasyon upang magpalipas ng gabi. Sa lalong madaling panahon, may nakita silang ospital, at sumakay sila ng elevator para umakyat. Nang makarating sila sa itaas na palapag, wala silang nakikitang zombie sa una at patuloy silang sumusulong. Pero biglang may lumabas na zombie sa gilid at pag-atake, at kinakagat nito ang mga daliri ng isang miyembro ng grupo. Mabilis na hinayla ni Jim pabalik ang zombie, at tinamaan ito ni Susan ng martilyo sa ulo. Pero sobrang sakit ng kaibigan nila. Kaya sina Susan at Jim pumunta mag-isa sa itaas na palapag, iwanan ang iba sa isang silid upang matiyak na ligtas ang mga itaas na palapag. Pero pagdating sa taas, laking gulat nila dahil nawasak ang buong itaas na palapag. Samantala, ang kaibigan ni Jim, nakasama ng kanyang kasintahang si Kate sa ibabang palapag, ay sinubukang umakyat sa kanya. Tulong, ngunit bumagsak siya sa lupa, gumawa ng ingay na umaakit sa mga kalapit na zombie. Mabilis ang mag-asawa nagtatago sa ilalim ng kama para hindi sila makita ng mga zombie. Sa parehong oras, sina Jim at Susan ay nakahanap ng isang doktor. Ang itaas na palapag, humihingi sila ng tulong sa kanya, sinabing nasa panganib ang kanilang kaibigan at nangangailangan ng paggamot. Pero sabi ng doktor, hindi ako makakasama sa iyo. Napakaraming zombie sa ibaba. Samantala, tahimik na sinusubukan ng mag-asawa na bumalik sa itaas, ngunit lumalala ang kalagayan ng kasintahan. At nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang ilong at bibig. Sinabihan niya si Kate na umalis, ngunit tumanggi siyang umalis. Mag-isa siya, kaya't itinulak niya si Kate palabas ng silid, nilock siya palabas at nananatili sa loob. Ganap na nagiging zombie. Saktong dumating sina Jim at Susan, at isinama nila si Kate. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa gusali at nagsimulang magtungo sa kagubatan, iniisip na marahil hindi naligtas ang lungsod, at maaaring mas ligtas ang landas sa kagubatan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naririnig din nila ang mga ingay ng zombie doon. Kaya nagsimula na silang tumakbo, ngunit biglang bumagsak si Kate sa lupa. At may iwan. Habang mabilis na tumatakbo sina Susan at Jim, narinig nilang sumisigaw si Kate. May zombie. Inatake siya. Tumakbo sila pabalik sa kanya, ngunit bago nila maabot ang zombie ay ganap na kinagat si Kate. Mabilis na pinatay ni Jim ang zombie, ngunit huli na ang lahat, dahil naging zombie na rin si Kate. Ngayon sina Susan at Jim, na puno ng kalungkutan, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng mag-isa, patungo sa Heatherfield. Matapos maglakad ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating sina Susan at Jim sa bahay ni Susan, kung saan sila nakakita. Tanging ang kanyang nakababatang kapatid na si Nicole. Tinanong siya ni Susan tungkol sa kanilang mga magulang, ngunit sabi ni Nicole, siya na lang ang natitirang buhay. Ang iba ay naging mga zombie. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa kotse at tumungo sa bahay ni Jim. Pagdating nila, nakasalubong nila si Kuya Owen na nakita natin sa simula ng kwento. Biglang tumunog ang alarm sa labas ng bahay. Ito ang na-setup ni Owen para makadetect ng mga zombie, pero sa kabutihang palad, isa lang pala itong zombie, at mabilis itong pinatay ni Owen. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang grupo, nakita namin si Susan sa loob, sa banyo, ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa isa pang silid. Mabilis siyang pumunta upang suriin. At nakitang nakatali si Jane sa kwartong yun. Sa sandaling yun, dumating din si Owen at sinabihan si Susan na kumain. At pagkatapos ay umalis mula doon. Nang maglaon, nang ang lahat ay naghahapunan, tinanong ni Susan si Owen, bakit mo binuhay si Jane hanggang ngayon? Sagot ni Owen, dahil wala namang sinasaktan si Jane, kaya naman binuhay ko siya. Pagkatapos marinig yun, ang lahat ay nakakaramdam ng katiyakan. At lahat sila ay natulog para sa gabi.
Kinaumagahan nang magising si Owen at pumunta upang suriin. Kay Jane, nalaman niyang naputol niya ang lubid na nakatali sa kanyang kamay, at bigla niyang inatake si Owen, kinakagat ang kamay niya. Samantala, may kakaibang nararamdaman si Jim. Parang nagkukumpulan ang mga zombie sa labas. Kaya mabilis niyang gin-icing ang lahat. Pagtingin nila, sa labas, nakita nila na ang daming zombie. Pinalibutan ang bahay mula sa lahat ng panig. Sa sandaling yun, si Owen ay bumaba, ngunit si Jane ay nakababa na. Ganap na napalaya ang sarili at biglang umatake sa grupo. Ang grupo sa paanuman ay namamahala sa kanya. At sa wakas, si Owen, na may mabigat na puso, ay binaril si Jane gamit ang isang shotgun, at siya ay namatay doon. Pagkatapos noon, sinabi ni Owen sa lahat na tumakas sa likod na ruta, ngunit tumanggi si Jim na iwan ang kanyang mag-isa si Kuya. Pagkatapos ay sinabi ni Owen kay Jim na nahawa na siya, kaya hindi siya makakasama sa kanya. Kahit noon pa man, ayaw siyang iwan ng grupo, kaya si Owen mismo ay tumakbo palabas sa likuran, na umaakit sa mga zombie papunta sa kanya para makatakas ang grupo. Siya ay lumalaban ng husto at nakapatay ng marami. Mga zombie, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang baril ay naubusan ng mga bala. Kasabay nito, nakita ng grupo na ang harapan. Ang landas ay malinaw, kaya nagsimula silang tumakbo upang makatakas. Samantala, hinuli ng mga natitirang zombie si Owen at kinagat siya mula sa lahat ng panig. Tumakbo sina Jim, Susan, at Nicole at sa wakas ay nakarating sa sementeryo, kung saan mayroong isang matanda, simbahan. Nagpasya silang magpalipas ng gabi doon. Ngunit ang mga zombie ay hindi tumitigil sa paghabol sa kanila at dumating din sa simbahan. Sinimulan nilang sirain ang pangunahing pinto. Sa sandaling yon, sinabihan ni Jim sina Susan at Nicole na umakyat sa tore, habang siya mismo ang sumusubok na hawakan ang pinto at pigilan ang mga zombie. Ngunit ang mga zombie ay masyadong marami, at binuksan ang pinto, hinawakan si Jim. Kahit papaan, ay lumaban si Jim at tumakbo sa pintuan ng tore, kung saan naghihintay sa kanya sina Susan at Nicole. Mabilis nilang binuksan ang pinto, hinayla siya papasok, at muli itong nilock. Pagkatapos ay sinubukan ni Nicole na gumamit ng radyo para humingi ng tulong, ngunit nakalulungkot, walang sumasagot. Pagkatapos ay nakita ng grupo ang maraming zombie na nagmumula sa ibaba, at wala silang paraan upang makatakas. Lahat sila nakakakuha, nabigla at nalulungkot, at natigil sila doon. At dito nagtatapos ang kwento.